Ang itinagong kasaysayan ng Pilipinas, ika-10 kabanata. Noong papaalis na sila mula sa Pantalan sa dulo ng isla ng Palawan, may nakasalubong ang mga Kastila na isang junk na galing sa Borneo. Sumenya sa mga Kastila upang ipaalam sa kanila na titirahin nila ang kanilang layag, ngunit hindi sila pinansin ng nasa junk, at dahil dito ay hinabol nila ang junk. Hinuli nila ito at sa kaninakawan ito ng mga Kastila. Nakasakay sa junk ang gobernador ng Palawan kasama ang anak at kapatid. Binihag ng mga Kastila ang mga ito at saka sila humingi ng pantubos sa loob ng 7 araw. Humingi sila ng 400 sukat ng bigas, 20 baboy, kasindaming kambing, at 450 manok, bibi o ibon. Pinadagdag pa nila ang nyog, figs, tubo, at maraming alak ng nyog. At dahil mabait ang mga bihag nila ay binalik ng mga Kastila ang ilang balisong at baril na arquebuses na ninakaw nila. Binigyan din nila ang gobernador ng 1 bandila at damit na dilaw at 15 yardang linen. Ang anak niya ay nakatanggap ng pampatong sa damit na kulay asul. Ang kapatid niya ay nakatanggap ng berdeng damit. At sa mga kasama naman nila ay may iba't ibang bagay. At naging magkaibigan sila nung sila ay naghiwalay. Umandar ang barko na pabalik sa dinaanan nila noon at dumaan sila sa pagitan ng Cagayan at ng Pantalan ng Sipit. Humayo sila patungong Silangan at bahagyang Timog Silangan upang hanapin ang isla ng Molucas. Dumaan sila sa pagitan ng mga isla na may maliliit na bundok na napapaligiran ng maraming halaman. Ang tubig doon ay napakalalim. Habang dumadaan sila sa pagitan ng mga maliliit na isla, ay napag-isipan nila na para silang nasa ibang karagatan. Humayo sila papalayo sa Sipit, sa parting Silangan, at nakita nila sa parting kanluran ang isla ng Solo at Taghima, malapit sa mga isla kung saan may maraming perlas. Ang 2 malalaking perlas ng hari ng Borneo na nabanggit sa nakaraang kabanata ay nakuha sa islang ito. Ang malalaking perlas ay nakamit ng hari ng Borneo matapos niyang pakasalan ang anak ng hari ng Sulu, na nagkwento sa kanya na ang ama ng prinsesang ito ay nagmamay-ari ng 2 napakalaking perlas. Kaya naman, ang hari ng Borneo ay naghangad na makamit ang mga perlas kahit pa sa anong paraan. Isang gabi ay naghanda siya ng 500 prahu na puno ng mga mandirigmong puro may armas, at sila ay sumugod sa Sulu at sa kanila dinakip ang hari at ang 2 niyang anak na lalaki. At saka sila dinala sa Borneo at pinalaya lamang sila nang ibigay nila ang 2 malalaking perlas sa hari ng Borneo. Patuloy na humayo ang barko ng mga Kastila patungong Silangan at Norting Silangan. Dumaan sila sa 2 lugar na walang naninirahan na ang pangalan ay Cavite at Subanin. Dumaan din sila malapit sa isla ng Monoripa. Ang mga naninirahan dito ay nakatira sa kanilang bangka at wala silang tirahan sa baybay. Dito, sa loob ng Cavite at Subanin, may tumutubong sinamon na pinakamasarap. Kung maaari sanang tumigil ang mga Kastila ng kahit 2 araw, sana raw ay nakahango sila ng mga sinamon dahil may mainam na hangin at hindi na sila nagsayang ng oras. At kailangan pa kasi nilang malagpasan ang isang cape at ilang maliliit na isla na nakapalibot bago nila marating ang mga islang ito. Kaya't nagbarter o nakipagpalitan na lang sila habang nasa loob sila ng barko at nakalikom sila ng 17 libras na sinamon kapalit ng 2 malalaking balisong na kinuha nila sa gobernador ng Palawan. Sabi ni Pigafetta, ang puno daw ng sinamon ay may sukat na 3 o 4 na braso ang taas at kasing bilog ng daliri ang taba. May 3 o 4 na maliliit na sanga. Ang dahon nito ay parang laurel. Ang nalikom nila ay balat ng sinamon na inaani ng 2 beses sa 1 taon. Ang kahoy at dahon nito
Kung ito ay berde pa, ay kasing lakas ng lasa ng balat ng puno nito. Ang tawag ng mga katutubo rito ay kain mana. Ang ibig sabihin daw ng kain ay kahoy at ang mana ay matamis. Humayo ang mga barko ng Kastila patungong Hilagang Silangan upang matansya nila ang eksaktong posisyon upang makarating sila sa Molucas. Dumaan sila sa tabi ng malaking siyudad ng Maguindanao. Ito ay nasa isla kung nasaan din ang Butuan at Calagan. Sa kanilang paglalakbay dito ay pilit nilang hinuli ang isang big na day. Ito ay isang bangka, nakahawig ng praho. Kailangang gumamit ang mga Kastila ng puwersa at dahas, kaya pinagpapatay nila ang 7 sa 18 kalalakihan na nasa big na day. Ang mga kalalakihang ito ang may pinakamatipunong pangangatawan sa lahat ng nakita ng mga Kastila buhat pa noong una silang makarating dito. At lahat sila ay mga pinuno ng Mindanao. Isa sa kanila ay kapatid ng hari na nagsabing alam na alam niya kung saan ang Molucas. Pagkatapos ay sinunod ng Kastila ang kanyang direksyon. Humayo sila patungo sa Timog Silangan. Napag-alaman ng mga Kastila na sa dulo ng isla, malapit sa isang ilog, ay may naninirahang mga lalaki na mabalahibo ang balat. Sila ay magigiting na mandirigma. Napakahusay nilang gumamit ng pana at may espada sila na isang dangkal ang lapad. Kapag sila ay nakahuli ng kalaban, ay kinakain nila ang puso nito ng hilaw at hinahaluan pa nila ng juice ng orange o ng lemon. Ang pangalan ng dulong islang ito ay Benayan. Patuloy silang humayo patungong Timog Silangan at nakita nila ang 4 na isla ng Siboko, Birabang Batolak, Sarangani at Candigar. Sabado, October 26, 1521, nang bandang magdadapit hapon ay nagnasang dumaong ang mga Kastila sa baybay ng islang Birabang Batolak. At noon ay may napakalakas na bagyo at bago pa ito pumalo ng malakas ay naibaba na ng mga Kastila ang kanilang layag. Wala silang nagawa kundi ang magdasal at ang kanilang 3 santong apoy ay sumindi sa bahaging itaas at wari naglaho ang kadiliman. Ang San Telmo ay nasa itaas ng panggit ng layag na parang apoy na naglilagablab. Ang San Nicolas ay nagliliyab sa itaas ng layag sa harapan at ang Santa Clara naman ay nagliliwanag sa itaas ng layag sa likurang bahagi ng barko. At upang suklian nila ang pagtanglaw ng 3 santo ay nangako sila na mag-aalay sila sa mga santong ito. Nagpatuloy na humayo ang mga barko at pumunta sila sa pantalan sa pagitan ng isla ng Sarangani at ng Candigar. Ibinaba nila ang angkala sa parteng silangan na malapit sa bayan ng Sarangani, kung saan matatagpuan ang perlas at ginto. Ang mga nakatira dito ay mga Gentiles at sila ay nakahubad katulad ng iba. Tumigil sila rito ng isang araw at puwersahang pinilit ng mga Kastila na isama ang 2 piloto upang ipakita sa kanila ang daan patungo sa Molucas. Itinuro nila sa Kastila na dapat ang direksyon na patungong Timog at Timog Kanluran. At sila ay dumaan sa pagitan ng 8 isla na hindi masyadong matao. Ang pagitan ng mga isla ang naging palatandaang daan sa barko. Ang tawag sa mga islang ito ay Chiava, Cabiao, Kamanuka, Kabaluzao, Cheay, Lipan, Nuza. Sa dulo nito ay may nakita silang isang napakagandang isla na ang tawag ay Sanghia. Ngunit dahil sa lakas ng pasalubong na hangin ay atras-abanti lamang ang mga barko at hindi nagawa ng Kastila na makarating sa dulo ng isla. At sa ganitong kondisyon, sinamantala ng isa sa pilotong binihag nila sa Sarangani ang kadiliman ng gabi.
Tumakas din ang kapatid ng hari ng Mindanao kasama ang batang anak nito. Nakalangoy sila hanggang isla, ngunit napag-alaman ng mga Kastila kalaunan na ang anak ay nakabitiw sa balikat ng ama at siya ay nalunod. Napagtansya ng mga Kastila na hindi nila kayang dumaan sa itaas ng isla, kaya't sa ibaba ng isla sila dumaan. Doon ay nakakita sila ng mga maliliit na isla. Sa isla ng Sanggir may 4 na hari na sina Raha Matandatu, Raha Laga, Raha Bagti at Raha Parabo. Sila ay mga Gentiles. Habang patuloy sila sa pag-usad, dumaan ang mga barko ng Kastila malapit sa 5 isla na ang tawag ay Cheoma, Karachita, Para, Sangarura at Sian. Sa islang Sian ay may mataas na bundok na hindi naman kahabaan. Ang hari dito ay si Raha Ponto. Pagkatapos ay nakarating sila sa isla ng Paghinzara na may 3 matataas na bundok at ang hari dito ay si Raha Babintan. Sa parteng silangan ay may iba pang isla na ang tawag ay Talant. May 2 pang maliit na isla na walang nakatira na ang tawag ay Zoar at Mean. Miyerkules, November 6, 1521. Paglagpas nila sa 2 islang ito, nakakita ang mga Kastila ng 4 na matataas na isla sa bandang silangan. Ang pilotong bihag nila ay nagsabi na ito na raw ang mga isla ng Moluccas. Nagpasalamat ang mga Kastila sa Panginoon at upang paglubagin nila ang kanilang kalooban ay nagpaputok sila ng lahat ng kanilang mga artilerya. Hindi nakapagtataka kung bakit labis-labis ang kanilang kagalakan sapagkat 27 buwan na nilang hinahanap ang Moluccas. Napansin ni Pigafetta na may lalim ang dagat ng Moluccas ng 100 fathoms o sukat ng lalim ng tubig. Ito ay taliwas na taliwas sa ipinamamalita ng mga kakumpetensyang mandaragat upang linlangin ang mga mandaragat. Ibinalita ng mga kakumpetensya nila na dito raw sa Moluccas ay napakababaw ng tubig at lagi raw madilim at maalupaap ang kapaligiran. Biyernes, November 8, 1521, 3 oras bago magdapit hapon, dumaong ang barko ng Kastila sa isla ng Tadore. Dito sa isla ng Tadore, ang hari ay Moro. Siya ay si Raha Sultan Manzor. Noong may katagalan na, ang haring ito ay may panaginip. Nakita niya sa kanyang panaginip na may mga barko na galing sa napakalayong lugar na darating sa kanyang isla. Upang matiyak niya ang kanyang panaginip, ay inaaral niya ang mukha ng buwan at nakita niya na totoong darating ang mga barko at ngayon ay nakakatiyak siya na ito ay ang mga barko ng Kastila. Ano ang mangyayari sa pagkikita ng mga Kastila at ng hari ng Tadore? Itutuloy. Sa susunod, malalaman po natin ang kagawian ng hari ng Tadore. Malalaman rin po natin ang pamumuhay ng iba pang hari sa Moluccas. Abangan! Don't forget to subscribe to get updated. Abay Yahweh bless you.